Inanunsyo ng European Union ang paglikha ng iisang nuclear shield sa buong Europa. Ngayon, inanunsyo ni Chancellor ng Alemanya, Friedrich Merz, na sa usapin ng sariling nuclear shield, ang mga leader ng Europa ay kumikilos na, hindi lang nagsasalita. Seryosong nag-uusap na ang mga militar at politiko. Kinumpirma ni Merz na nagsimula na ang Alemanya at Pransya sa pag-uusap ukol sa European Nuclear Defense System. Ang opisyal na pahayag na ito ay inihayag sa pagbubukas ng Munich Security Conference at ito ang isinulat ng ahensya ng Bloomberg tungkol dito. Nang pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang pagbabahagi ng intelligence sa Ukraine noong Mayo 2025, lumitaw ang bagong realidad sa Europa. Hindi na maaasahang kapartner ang Washington at kailangan ng kontinente ng Planong B. Ngayon, unang beses mula matapos ang Cold War, seryosong tinatalakay ng mga kabisera ng Europa ang paggawa ng sariling nuclear deterrent. Ang Europa ay umaasa sa Estados Unidos pagdating sa tinatawag na nuclear umbrella at sa Mutual Defense Pact ng NATO. Pero kung hindi na mapagkakatiwalaan ang Estados Unidos, maaaring maiwan ang Europa na mag-isa laban sa Rusya na may pinakamalaking nuclear arsenal sa buong mundo. Ngayon, ang Pransya, Alemanya at Britanya ay nagsimula ng bumuo ng isang nagkakaisang nuclear shield. Ngayon, masinsinan nating tatalakayin ang paksa. Ako si Alexi Pecher, sabay-sabay nating pag-usapan ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, sa sidelines ng Munich Security Conference Summit, sinabi ni Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz na nagsimula na ang mga leader ng Europa at militar sa paggawa ng isang nagkakaisang European nuclear shield. Sa ngayon, paalala ko lang, Amerika pa rin ang nangangasiwa dito. Sinabi ni Merz na nagsimula ng talakayin ng Germany at France ang paglikha ng European Nuclear Defense System. Narito ang kanyang sinabi. Nagsimula ako ng kumpidensyal na pag-uusap kay Pangulong Emmanuel Macron ng France tungkol sa European Nuclear Deterrence. Hindi namin papayagan ang pagkakaroon ng magkakaibang antas ng seguridad sa Europa. Susundin ng Alemanya ang mga obligasyong tinanggap nito noong 1990 tungkol sa paggawa, pagmamay-ari at pamamahala ng mga sandatang nuklear. Pinag-uusapan ngayon kasama ang Paris ang paglawak ng French nuclear umbrella para protektahan ang European Union countries gaya ng Alemanya. Dito ko lang babanggitin na matagal nang iniaalok ni Emmanuel Macron ang ideyang ito. May sariling sandatang nuklear ang Pransya. Maaaring dagdagan pa ng Pransya ang kanilang mga warhead at maaari nilang ilagay sa ilalim ng kanilang proteksyon ang buong Europa. Ayon sa mga taong pamilyar sa posisyon ng Palasyo ng Elysee, inaasahang magbibigay ng talumpati si Emmanuel Macron ngayong buwan kung saan iaalok niya ang pagpapalawak ng sistemang nuclear deterrence ng Pransya sa iba pang mga bansa sa Europa. Malamang itong mangyari pagkatapos ng Munich Conference dahil iba ang mga paksa roon ngayon. Sa pagbubukas ng komperensya, nagbabala si Merz sa bagong panahon ng politika ng makapangyarihang bansa at hinikayat ang pagkakaisa ng Alemanya at Europa para sa seguridad, kalayaan at pakikipagpartner sa ibang rehiyon. Para mapanatili ang liberal na kaayusan, ayon sa sinabi ni Merz, ang kaayusang ito na kahit noong pinakamagagandang panahon ay hindi perpekto ay wala na ngayon sa dati nitong anyo. At ngayon, isinulat ng Bloomberg na noong Marso 2025 nang pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang pagbabahagi ng impormasyon sa paniniktik sa Ukraine, agad na naramdaman ang mga epekto nito. Noon, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay sa kasamaang palad na pilitang umatras mula sa Kursk na rehiyon na ikinabigla ng mga kaalyadong Europeo. Sinabi ng mga Europeo na hindi na mapagkakatiwalaan ang Washington bilang kaalyado, kaya kailangan ng Europa ng Planong B. At ngayon, nalaman natin na sa unang pagkakataon mula noong matapos ang Cold War, pinag-uusapan ng mga kabisera ng Europa kung paano bubuo ng sarili nilang nuclear deterrent para hindi na sila lubusang umasa. At talagang umaasa ang Europa sa Estados Unidos pagdating sa tinatawag na nuclear umbrella na binubuo ng mga sandatang Amerikano na nakalagay sa kontinente at sa NATO Mutual Defense Pact. Kung hindi na magiging mapagkakatiwalaan ang Estados Unidos,
Haharapin ng Europa ang nakakatakot na posibilidad na mag-isa na lang sila habang katabi nila ang agresibo at mabagsik na Rusya na may pinakamalaking nuclear arsenal. Sa kasalukuyan, ang tanging may nuklear na sandata sa Europa ay ang United Kingdom at Pransya. Malaki ang pagdepende ng United Kingdom sa mga supply mula sa Estados Unidos para sa kanilang arsenal. Pero ang Pransya ay kayang gumawa ng sarili nilang mga warhead. Diretsahang sinabi ni Macron na handa siyang magbahagi ng nuklear na sandata sa mga kasosyong Europeo. At kung may sapat na pondo, teoretikal na maaaring magkaroon ng nuklear na mga raketa ang ibang mga bansang Europeo, pero hindi pa ito ganoon. Mga ilangan ito ng masakit na desisyon, mataas na gastos, at paglabag sa mga internasyonal na kasunduan kung nanaisin ng mga bansa na bumuo ng sarili nilang arsenal. O kaya naman ay pagtanggap ng obligasyong protektahan ang kaalyado na malamang ay magreresulta sa pag-atake sa sarili nila. Ano ang ibig kong sabihin? Isipin ninyong sinalakay ng Rusya ang Estonia. Ang Pransya, batay dito, ay may kakayahan kung talagang lilikha sila ng iisang payong na magdulot ng malaking pinsala sa Rusya gamit ang kanilang sandatang nuklear, ngunit tiyak na gaganti ang Rusya ng matinding atake sa Pransya. Handa bang isaalang-alang ng Paris ang ganitong posibilidad kahit hindi sila inatake? Sabi ni Macron, oo, pero maingat ang kilos ng Europa. Ayon sa mga source na pamilyar sa takbo ng negosasyon, ang mga opisyal na humahawak sa usaping ito ay maingat na nagpapadala ng ilang mga senyales sa Rusya. Si Macron din mismo ay gustong muling simulan ang negosasyon sa Moscow para ipakita na ang Pransya na ngayon ang nangunguna sa Europa. Handa ang Pransya na ipagtanggol ang mga bansang Europeo gamit ang kanilang sandatang nuklear. Kaya ibig sabihin, sa Moscow, ang Pransya ang dapat kausapin tungkol sa magiging estruktura ng seguridad ng Europa sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi na Estados Unidos kundi Pransya ang nagdedesisyon sa Europa at mahalagang maintindihan na maaaring gumana ang sistemang ito. Tila wala namang ibang pagpipilian ang Europa kundi sumang-ayon sa plano ni Emmanuel Macron. Sa ngayon, pinapayagan ng mga bansang Europa ang mga base militar ng Amerika at sandatang nuklear sa kanilang teritoryo. Nasa agarang kalapitan sila sa Russia at direktang nararamdaman ang banta mula kay Vladimir Putin. Paano kung biglang umalis ang Estados Unidos? Ano ang susunod na mangyayari? Ang pagpapalit ng Amerikano na sandatang panangga ng mas bagong European models kasama ng ibang problema ay mahirap para sa maraming bansa. Malaki na ang gastos ng kontinente sa pagpapatibay ng kanilang sandatahang lakas. Noong 2025, ang European Union at United Kingdom ay magkasamang gumastos ng higit sa $530 bilyong para sa depensa. Ito ay, para maintindihan, higit pa sa kalahati ng kabuuang gross domestic product ng Poland. Kaya iniaalok ni Macron ang sandatang nuklear sa mga kaalyado. Sabi niya, hindi na kailangan mag-develop o gumastos ng bilyon-bilyon. Mahalaga ring tandaan na ang Pransya at United Kingdom ay may humigit kumulang 400 nuclear warheads. Sa paghahambing, ang Amerika ay opisyal na may 1,670 nito. Pero kahit mas maliit ang kanilang arsenal, sapat ang lakas ng pagsabog ng mga warhead ng Pransya at United Kingdom para wasakin ang daan-daang lungsod. Habang ang Russia ay may tinatawag na tactical nuclear weapons para sa pag-atake sa mas maliliit na target, ngayon pa lang abala ang mga Pranses sa paggawa ng tactical nuclear weapons. Pero kung iniisip mong puro usapan lang ito hanggang ngayon, hindi iyon totoo. Una, ipinaalala ko na ang Pransya at United Kingdom ay pumirma noong nakaraang taon ng Northwood Declaration na nagsasaad, ang aming nuclear forces ay independyente ngunit maaaring magkaisa at mag-ambag sa seguridad ng alyansa at katatagan ng Euro-Atlantic na rehiyon. Ibig sabihin, malinaw na may koordinasyon sila sa isa't isa. Pinag-uusapan na rin ngayon ang posibilidad na maglagay ang Pransya ng fighter jet na may nuclear armas sa ibang bansang Europeo, gaya ng Poland at Germany. Pero may isa pang interesting na opsyon na inaalok. Hindi na sikreto na ang Pransya, gaya ng alam ninyo, ay nire-recycle ang nuclear fuel. Kaya nga, ang suhestyon ay mag-invest ang ilang bansa sa Europa sa pag-develop ng sarili nilang nuclear na armas. Pero may isang mahalagang detalye. Ipinapalagay na handa ang Pransya na ibahagi ang kanilang nuclear na teknolohiya sa Alemanya. Dadalhin ng Alemanya ang kanilang development hanggang sa huling yugto ng paggawa ng warhead.
Magkakaroon sila ng lahat ng elemento para makagawa ng nuclear armas kung kailangan. Pero sa ngayon ay wala pa silang ganoong pangangailangan. Iyon lang. Sa ikalawang huling yugto at maikling panahon, kaya ng Alemanya gumawa ng mga warhead na ito. Magandang mekanismo ito ng pagpigil. Wala mang sariling nuclear armas ang Alemanya, pero kung kailangan, mabilis silang magkakaroon nito. Bagaman may ilang eksperto na nagsasabing medyo overacting ang mga Europeo dito. Kasi kapag sinasabi ng Estados Unidos na dapat tiyakin ng Europa ang sarili nilang seguridad, ang tinutukoy nila ay tradisyonal na depensa, hindi nuklear na armas. Sinasabi nila na si Trump ay hindi naman binanggit ang nuclear umbrella kahit kailan, at hindi rin ito itinataas ng Estados Unidos sa mga pribadong usapan tungkol sa depensa. Kaya may ilang eksperto na nagsasabi na mas mabuting mag-focus ang mga Europeo sa karaniwang armas tulad ng air defense, missile defense, mga drone at iba pa, at huwag nang pakialaman ang nuclear na armas. Ano sa tingin ninyo? Isulat ninyo sa mga komento. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari kayong magpasalamat sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, subscription o sponsorship gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.